morning. Good morning mga brothers and sisters. Andito po tayo sa Dasmariñas Oval and Grandstand. Ang daming tao kanina, no? Pakauwi na rin yung iba, no? Kasi andito tayo sa holiday pala ngayon natin sa Pilipinas, araw ng Kagitingan. Ayan. Good morning ulit sa inyo lahat, mga brothers and sisters. Good morning mga friends. So kahapon ay natapos tayo dun sa do not worry about your life, what you will eat, and about your body, what you will wear. So, yung word na worry is to put in your mind, to pay attention to be concerned. The word is merimnate. Tapos yung about your life, yung suke, no? Our psyche, our body. That is the Greek word for that. Suke, what you will eat. So for your body, for your life, yung sa buhay mo, kasi ang minsan nakala natin tayo nabubuhay dahil sa pagkain. You know, what you will eat, you will eat. The word there is spaghetti. No? You will eat what you will eat is spaghetti. Yan. Parang spaghetti, no? Spaghetti lang, spaghetti. Yung mga bagay na kala natin kailangan ng ating buhay lang, no? Yun ang ating pinagtutuunan ng pansin. Yung ating kakanin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa maghapon. Yung ating spaghetti, yun ang ating concern. Yun ang ating inaalala. Yun ang ating pinagtutuunan ng pansin. Blessed morning! Ayan. Ate Melda, kumusta na ulit sa inyo ni Clarence? Hope you're doing well. Praying na tuloy-tuloy ang move on, no? So, tama yun, no? I saw your post. Hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen to that. And with knowing that, diba? So, why do you have to worry about your life in what you will eat? And about your body in what you will wear. So yun yung dalawang pinagtuunan ng pansin doon eh. Ay, morning din po Ate Jocelyn. So, regards daw po sabi ni Elder Ignacio Alamano. Ayan, your friend in Qatar. And brother. Ayan, brother. So, sabi nga sa Luke 12:22, do not worry. Yun po yung ating kahapon. Meron gusto ko lang i-expound pa. Kasi nga ang pinagtuunan doon ng pansin, sabi ng Panginoong Jesus, huwag mong alalahanin ang para sa iyong buhay, ang iyong kakainin, para sa iyong buhay, ang iyong kakainin, para sa iyong katawan, ang iyong idaramit. The word
Doon naman sa body, which is soma, no? Soma in Greek, yun namang what you will wear is endoseste or endeseste. Meaning, investing, no? In clothing. Nag-i-invest sa clothing. Endoseste. Wag daw ganoon. So, pag nag-aalala, yung masyado kang nakatuon doon, no? Yung mga taong nag-i-invest sa kanilang pananamit, diba? Unless you need it. So, itong aking suot, ano ba tawag to? Parang, ito yung lagi ko pinaloloob nung nasa Canada kami. Nag-ano rin siya ng heat. Ayan. Sobrang init na. Sunog na yung aking mga braso. But there are people, and sometimes Christians alike, who were so concerned, no? Or parang ito, iba nga ginawang hobby na ito, no? Yung mga collections ng magagandang tsinelas, collection ng magagandang shorts, t-shirts, no? O jeans, mga pantalon, no? So during our teenager days, ang concern ng marami ay magkaroon sila ng Levi's, maong na Levi's, no? 501. Ayan. Down ka lang, mag-phone ka, mamaya na. Merong mga ganon. Sa ngayon naman, siyempre, Nike, sapatos, no? Etong aking sapatos ay galing sa kaibigan ko, no? So, ayan. Yan. Collection niya ito eh. Pero, dahil sa aming pagiging magkaibigan ni Gorio, Gorio tawag ko rin nung high school kami, si Ronald Gregorio, si Nessie Guevara, yan ang napangasawa niya. Sabi niya, ito lang, Pastor Hill, bigay ko sa iyo. Yan, collection ko yan. Mahalaga sa akin yan. So, nasa Canada siya, pero nabili niya raw ito nung nag-tour sila sa US. So, hinanap niya talaga. Nike Lebron 23, Jordan, ba? Jordan 23 kasi. So, di ba? You're putting your pocket, your interest, your passion on things that you should not worry about. Kaya ang sabi rito ni Jesus sa verse 23, yan ang mga pinagkakaabalahan ng mga tao sa mundong ito, mga tao sa sanlibutan. About your life, what you will eat, pagete. Yung iba nga hindi makakain kung walang ganito sa lamesa, hindi makakain kung hindi lalabas, kakain sa labas. Pag may mga, di ba, fine dining, sa akin ang fine dining yung mabubusog ako. Although syempre may mga ganong occasions, events, pero pag hindi ka sanay, no? Tagal-tagal mo hinihintay kasi nga may uunahin mo ng baga sunod-sunod sa menu. Yun eh, no? You do not have to worry. Then next, patuloy pa niyang in-amplify yung point na ito by pointing out ito nga pong
So, good morning din kay Pastor Joel Makatangay. Nasa US siya ngayon. Si Jomac. Ayan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Then, yun nga, kung ganito ang focus nyo, no, sabi niya sa verse 30, ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng yuman na kailangan nyo ang lahat ng mga iyan. So, I will be reading yung following verses. Pero again, yun nga, ina-amplify niya yung point. No? Why should you worry when you have God? Why worry when Jesus is beside us? Di ba? Nung bata kami, 7 kaming magkakapatid. Ako yung panganay. So, wala kaming, mahirap lang kami noon, nangungupahan kami. Tatay ko salesman, nanay ko sa bahay lang. Siyempre, 7 kami mga anak. Hindi na makapagtrabaho yun. Pero si tries to augment para makatulong sa kinikita ng tatay ko. Pag uwi, tatay ko, kahit paano, kung walang benta, kung wala siyang mabentang fire extinguisher, minsan nasisiro ang tatay ko eh. So, nanay ko, gumagawa ng paraan. Titinda kami ng banana Q, mote Q, alugbate. Kung ano yung maluluto. Kami naman, natuto rin kami, no? Namimingwit kami ng tilapia sa likod bahay namin. Nangunguha kami ng talabang ilog. Ayan. Nangunguha kami ng tahong, butil, no? Butil doon sa pagkati yung dagat sa may Bacoor. So we learn also how to be resourceful in life. Kasi kailangan mo kumain, di ba? Pero salamat kami kahit paano. We are masaya sa ginagawa namin yun. May konting pag-alala, no? Pero alam namin magkakaroon. We are taught to be religious. Roman Catholic kami. Turuan kami talagang magtiwala sa Diyos. Manalangin. Maglingkod. Magsimba. And other events. Alam nyo na, napakadami ring event ng mga Romano Katoliko. Dadaluhan namin yan. At I'm not saying this because yun ang tumulong sa akin na maintindihan ito. Pero yung experience na yun, ang sabi ko lang, ang tatay ko, nanay ko, they tried all their best para i-lessen yung worry sa loob ng bahay. Kumakain nga kami, takal-takal eh. Ito ba naman? Tatakalin yung kanin, tatakalin yung... So, ang specialty namin ay adobong kangkong. Alam niyo naman, pinakamurang gulay na rin yan. Si adobong kangkong, ginataang talong. So, yan. Pag hotdog na, hati-hati yan. Pag pandesal, hati-hati rin yung keso. Hatiin, no? Sa pinakamaliit na kayang hiwain. At yun ang palaman. Pag wala, sasali na rin kami sa kanin at asukal. Kung siguro, yung mga nasa probinsya, nung napunta ako dito sa Burol, nasanay sila sa kanin at sabaw ng sinabawang hilaw na mangga o kaya sampalok, no?
piniga lang yun. Sa mangga, ganun din. Kaya masaya naman kami. May mga times na may konting worry pag wala talaga. Pero mayroon naman kaming matatakbuhan. Si Aling Toyang, ang aming suking tindahan. Hil, kumuha ka na ganito, may listahan na yon. No? Ako naman, kaya kumapal siguro mukha ko eh. Dahil sa ako lagi utusan para umutang sa tindahan. Pero saksi ko naman kung pag kumita na, no? So buburahin na yung listahan, no? Doon sa kahan ng sigarilyo, yung pakete ng sigarilyo, yung karton ng pinaglagyan ng mga sigarilyo, doon nililista yun eh. We try not to worry. Kasi yun nga talaga pinagkakaabalhan ng tao. Sinasabi ng Panginoon, life does not consist on what you eat and on what you will drink. Ang buhay ay hindi defined kung nagfa-fine dining ka, kung kumakain ka ng masarap, kung nagdadamit ka ng mga branded. Life does not consist on those things. At yun din yung sinabi sa Luke 12 verse 15. Life does not consist on those things. Yun yung additional point niya doon sa pagsasabi niyang, guard yourselves against greediness, kasakiman, katakawan. So yung mga pagkaabala sa mga ganung bagay, i-continue to develop it here. Nagsama-sama ni Luke yung mga kapahayagan ng ating Panginoong Jesus, yung mga teaching ng ating Panginoong Jesus patungkol dito. So, sabi niya, tingnan niyo mga uwak, ravens. Nung sa unang bahagi, sparrows, di ba? Yung mga maya. Kung yung limang maya na napapakain ng Diyos, tayo pa kaya? Ngayon dito, yung ravens naman, mga uwak, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman. Wala rin silang bodega o kamalig. Naalala niyo yung bodega, no? Yung kamalig. Yun yung nirebuke niya yung lalaki na sabi, sobrang yaman ko na. Saan ko kayo dadalhin yung aking kayamanan? Magtatayo ako ng bodega. Pero sabi, malaking bodega. Tapos kakain ako, iinom at magsasaya lang. Sabi ng Panginoon, hangal, full. Sa gabing ito, babawiin na ng Diyos ang buhay mo. The Lord will require your life. Diba? So, kaya, magpakayaman kayo sa mga bagay ng Diyos. Mayaman nga kayo sa mundong ito, dukha naman kayo sa harapan ng Diyos. No? So, yun yung kanyang continuing message sa atin para makita natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mabuhay sa mundong ito bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. So, yung mga uwak nga, di sila nagtatanim, di sila maani, wala silang bodega, wala silang imbakan, mga pagkain. Pinapakain sila ng Diyos. Higit tayong mahalaga kaysa mga ibon. Higit tayong mahalaga. Kaya, do not worry. Do not worry. Verse 25. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba o sa pamamagitan ng pag-worry? Sino raw makapagdadagdag kahit isang oras ng buhay natin, sa buhay natin? Dahil sa ating pag-aalala. Wala, hindi natin kaya yun. Kaya sabi niya, kung yun ngang ganoong kalit na bagay, hindi nyo magawa,
bakit kayo patuloy na nagwo-worry? Again, this is, he wants this to be understood by his disciples who are in the crowd. At ganun din, pinariringgan niya yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, yung mga tao na walang ginawa sa buhay, hindi mag-worry sa mundong ito, sa mga bagay na hindi naman nakakadagdag ng kayamanan sa Diyos. At patuloy silang nagiging dukha sa harapan ng Panginoon. So wala tayong gawang pagpapahaba sa ating buhay, di natin magawa yon. Sabi niya, huwag na kayong mangamba. Yun yung simpleng bagay, hindi nyo ba idagdag dahil sa inyong pagwo-worry. Walang magagawa, walang benefit ang worrying. Trust instead of worry. Ako ay malimit rin nag-aalala. Maraming kadikit na kasalanan niyang pag-aalala. Maraming kadikit. No? Once you worry, you doubt. Na yung distrust, jealousy, negative thoughts, yan mga na-develop, nadadagdag dahil sa ating pag-aalala. Yeah. So, kung hindi nyo magawang ganong kalit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan nyo ang mga bulaklak sa parang. Unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho, ni humahabi man. So, malimit nating tingnan yung verse na ito sa Matthew. Kasi nandun nga yung Matthew 6:33. Memory verse natin yung seek ye first. Pero dito sa Luke 12, nandito rin yun. Luke 12:31. So, same thought. Kaya sabi, pumunta tayo dito sa lilim saglit. Sandal muna ako. Tingnan mo ang bulaklak sa parang, nuwain kung paano sila. Inom muna tayo. Yun. Kakanin ko ano yung iinumin, kung ano yung darapin. Iniinom ko itong natirang Pocari Sweat. Kasi nung isang gabi, punta kami sa burol nga ng aming ninang na si Dr. Monson, Lisa Monson. Medyo sinumpong disipe, parang sumasakit yung batok niya. Bumili ako ng losartan. Ito na rin binili ko para mainom niya rin. So ano yung verse 27? Slow connection dito. Tingnan niyo mga bulaklak sa parang, unawain kung paano sila lumalago. Di sila nagtatrabaho ni humahabi man, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, Haring Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Siguro alam nyo naman yan, no? Kahit Google nyo yung mga bulaklak, no? Pagkaganda-ganda, lalo na yung mga wild flowers, yung mga lily, yung mga lilies of the valley. Kahit pa sila yung mga ligaw na bulaklak, walang nag-aalaga, pero pagkaganda-ganda. Parang ganyan sinasabi ng Panginoon. Kahit si Haring Solomon, hindi nakapagsuot ng ganyan. Kahit napakarangal niya, di ba? Majestic sa kanyang pagiging hari. Isa sa pinakamayamang hari. No?
sa buong ancient Near East. Panahon na yun. Oh! Si Loie. So verse 28, kung dinaramtan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya, tayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip. Ayan. Do not worry so much. Do not concern yourself so much on what you will eat, what you will drink. Huwag na kayong mangamba. Do not worry. Do not worry. Do not fear. Diba? Yan, kakambal ng worry yan. Worry ka lang. Tapos, later on, ay, tatakot ka na. At nawawala na yung tiwala. Kaya sabi na pang dito, kayo na napakaliit. Kaliit ng inyong pananampalataya sa Kanya, sa Diyos. Ayan. And verse 30, ang mga bagay na ito, ang para sa iyong katawan, pagkain, inumin, daramtin, ang mga pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan nyo ang lahat ng iyan. So hindi naman sinasabi ni Jesus na huwag na kayong magdamit, huwag na kayong kumain, huwag na kayong uminom. No? Sinasabi niya, ang point niya is, alam niya ng Panginoon eh. Alam niya ng Diyos, kailangan niyo yan. So ganun din nga sabi ko sa inyo, di ba? Tatay ko, yung nanay ko, pagamat napakahirap lang namin, isang kahig, isang tuka. At pero hindi nila hinayaan kaming 7 magkakapatid hindi makapag-aral, hindi makakain sa tamang oras. They will do the best they could. They would do the best they could para pakainin kami. Damitan kami. Naalala ko pag sumimba kami minsan, yung meron akong napakagandang polo talaga na binili ng tatay ko. Kulay blue siya na parang may mga linya, parang graffiti na parang reflectorized. Ay ko, parang yun yung mga polo ni na Walter Navarro noon eh. Mga artista noon. So, sapatos naman, Bantex. Alam mo, kilala niyo ba yung Bantex? Na pwedeng i-search yun. Yun ang, made in the Philippines na maganda na. Pero syempre, hindi mo may hali tulad yun sa Adidas, sa Converse, sa ano. Pero, sisikap na ng tatay ko na kahit paano to provide. Diba? So, alam na ng tatay natin. Alam na ng Diyos natin yung mga bagay na yon. Kakainin, daramtin, iinumin. Huwag na kayong mag-alala sa mga bagay na yun. Kasi alam na ni Lord ang mga bagay na yun. You worry about your relationship with Him, how you can please Him, how you would thank Him, paano mo siya mapapasalamatan, paano mo siya mapaglilingkuran, paano mo po siya makikilala ng lubusan. Yun ang dapat nating pagkabalahan. Kaya, alam na ng Ama, alam na ng ating tatay sa langit, kung ang tatay nga natin dito sa lupa, na they will do everything. Nanay natin, magulang natin, they will do everything para ibigay ang ating kakainin, dadamtin, iinumin. So, ganun din, higit pa.
ang ating Ama sa langit. Alam niya kung ano yung mga kailangan natin. Good morning, Jo. Dito kami ni Loie. Regards daw, sabi ni Mrs. ni Attorney. Nandun kami sa Lamay kagabi. Andun. Maganda kwentuhan ni na Mama, ni Mrs. Si Mrs. sa kasi Attorney, yun yung dati naming landlord na inuupahan namin for almost 14-15 years sa Bacoor, sa Mabolo. Doon ako lumaki na eh. Kaya nga naging malapit na kaibigan kong best friend ko si Dr. De Leon. At yung asawa niya, si Dr. Alisa nga ang namatay. So, masaya kami kagabi sa aming reunion. Although malungkot dahil nga kinuha na ng Diyos si Dr. Alisa. Makita mo no yung shower ng love at concern sa pamilya nila by looking at the wreaths, no, yung flowers, yung mga koronang bulaklak. Di ba yun yung binibigay? May mga politiko, may mga kasama niyang doktor, may mga kaibigan, kapamilya. Dami. Daming bulaklak doon sa maliit na silid ng Samson. So, and verse 31, subalit, ito nga yung Matthew 6:33, pero meron din po nito sa Luke 12:31, so pwedeng sabihin nyo, memory verse ko to. Luke 12:31, din la alam, yun din pala yung Matthew 6:33. Seek ye first, na? Subalit, therefore, but seek ye first ng higit, yan, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. O pwedeng mas maganda, seek ye first the reign of God, ang paghahari ng Diyos. Kasi baka ang akala ng iba, seek ye first the kingdom of God, ang sinisik nyo yung langit eh. yung kaharian ng Diyos, meaning the reign of God, the kingdom of God is His reign on your life. Double meaning ito. Siyempre, pag nanghaharing Diyos sa'yo, maghahari siya magpakailanman siya bilang yung Diyos. At ang paghahari niya, mag-i-extend hindi lang dito sa mundong ito, kundi doon, sa kanyang kaharian sa langit. So, yun ang pagsikapan daw natin. Higit sa lahat, unahin natin yun. No? Seek ye first and foremost, the reign of God in your life. The kingdom of God and His righteousness. No? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So dito sa Luke 12:31, wala yung righteousness, wala yung kanyang katwiran. Anong nakalagay lang dito? Seek ye first the kingdom of God. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So good morning mga suki. Aking mga kapatid, Ate Melda, Jocelyn, and kapatid ko rin sa Laman, Jonathan. Good morning sa inyo. Dito nga si Loie, natakbo. Pang-anim sa aming magkakapatid. Ako yung first and foremost. Ako yung panganay. So, ayan. So, but seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. No? Ano yun? Yung concern natin sa pagkain, concern natin sa inumin, concern natin sa damit, no? So, ito, ang daming construction worker dito sa gilid ng City Hall. Diba? Siyempre, nag-work sila. For what purpose? Para mamayang hapon, may pambili sila ng bigas. May iuwi sila sa ng pamilya, no? Pagkain, ulam,
or gamot kung may sakit. Yan ang life's concerns eh. Pero sabi ng Panginoon, do not worry about life. Concern nga yan, inaalala nga sa buhay. Pero sabi pa, huwag nga nyo yan alalahanin eh. Alam ng Panginoong Diyos, alam ng yung Ama. Yun po ang halaga. Ang katiyakan na maging Ama mo talaga ang Diyos. Yun ang dapat nating pagsikapan. Maging Ama natin ng Diyos, panalangin natin. Maranasan natin na yung regenerating work ng Holy Spirit. Yun ang ating pag-pray, Lord, gawin mo akong iyong anak. Lord, loobin mong maging anak mo ako. Kasi siya lang naman kakayang magawa nun eh. Di ba? Sino bang may choice sa atin maging anak ng tatay at nanay natin? Hindi natin kaya yon. But God has the power to make us His sons, His heirs, His children. So kaya dito, yun ang una nating pagsikapan. Ang pagharian, ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. And in verse 32, Luke 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Munting kawan, the sheepfold, yung kabilang sa kawan ng Diyos, kabilang sa pamilya ng Diyos. Sila ang sinasabihan ng Panginoong Hesus. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyong kaharian. Di ba? Ang galing, no? Pag ikaw talaga, no? Ako, I'm proud to be a Hiponya. No? Supapo, Hiponya sa tatay ko. Go Batislaon sa nanay ko. Sa lola ko may sunalan pa. So, that yung angkan na yon, no, yung mga ancestors ko, yung generation na yon namin na kabilang do sa pamilyang yon, di ba, proud ako kasi I was na-experience ko, no, recipient ako nung responsible parenthood, nung responsableng pagiging tatay at nanay sa aming magkakapatid, sa aming 7 magkakapatid. Sa murang gulang ko, I was given the task to be also responsible to my siblings. Binigyan rin ako ng ganung responsibilidad na dala-dala ko, no, hanggang ngayon. Diba? Kasi pag ganun ang tatay mo, ganun ang nanay mo, pag ganun ang Diyos mo, why worry? Why worry? Sagot ka niya. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang kawan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, no, sa kanyang mga anak. And as I've said, Luke 12 is a message directly sa kanyang mga disciples na nandun sa napakaraming crowd. Para sa kanilang mensahe ito. Rebuke naman ito doon sa mga taong wala pang pagkakilala sa kanya. Sa mga taong nire-reject siya. Sa mga taong hindi pa natatagpuan ang kanilang lugar sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi ko masabi kasi ang Diyos lang naman nakakaalam. Pero one reason ay dahil hindi pa sila binoborn again ng Panginoon. Hindi pa nagre-regenerate ang Holy Spirit sa kanilang mga puso na patay dahil sa kasalanan. Good morning, Pastor Noah. Straight from Camarines Sur, no?
Libmanan, ayan, Bicol. Morning, Pastor Noah, kumusta na ministry mo dyan? At kumusta na rin yung work, no? So si Pastor Noah, hindi lang siya responsible sa mga tao, kundi responsible din siya sa mga pananim, halaman, no? Agriculturist si Pastor Noah. And nasa Shell ka pa ba? Yung isa sa mga program ng Shell with regards sa environment at sa mga pananim. So, yun ang concern. Ang ating Diyos Ama, yun ang concern niya, tayong mga anak niya. Kaya hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot, sapagkat niloob ng Diyos na ibigay na sa atin ang kanyang kaharian. No? Ang kanyang kaharian. So, all resources, sinasabi ng Panginoon, all resources are available for your usage. Paggamit ninyo, gamitan nyo na lang ng faith. Yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Morning din, Pastor Pons. So, balikan mo na lang. No? Medyo patapos na yung aking Bible morning walk. So kung ganun ang ating magiging damdamin at pagtitiwala sa Panginoon, itong challenge sa atin. So huwag kayong mag-alala, alam ng Diyos ang lahat ng yan. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaharian sa ating kanyang mga anak, sa kanyang kawan. Ang sabi sa verse 33, ipagbili nyo ang inyong ari-arian, pamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma, mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. So the gist, in summation, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. We are to be worried about our treasures in His kingdom. Yun ang alalahanin natin. Meron ba akong kayamanan sa langit? Magaganda ang aking damit sa lupa. Magaganda ang masasarap ang aking kinakain dito. Yung aking iniinom, no? Choice drinks. Pero pagdating sa langit, gutom, uhaw, ang walang gantimpala akong tatamuhin. Ligtas, pero di busog. Ligtas, pero di busog. Kasi, sa term natin sa lupa is, pasang-awa, pasado, pero hindi ganado. Maganda, pasado. Pero hindi worth it yung pag-aaral. Kaya ang pagsikapan natin ay tumulong sa kapwa at mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat doon walang makakaagaw ng iyong kayamanan. And last verse, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Sinasabi ng Panginoon, kung you are too worried, too concerned of things here on earth, then yung puso mo nandun, wala sa Panginoon. Wala sa Panginoon. But if you seek first na pagharian ka ng Diyos, pagharian ka ng kanyang katwiran, then your heart will be on God. Ang puso mo nasa Diyos, hindi nasa mundong ito, hindi nasa kayamanan ng mundong ito. Lastly, maganda ko sa illustrate sa kwentong ito. No? Ganda yung kwentong ito eh. Merong isang tulisan magnanakaw. Nasukol siya ng mga pulis. Tumakbo siya, no? Pinilit niyang umiwas. Tumakbo. Ang dami ng mga pulis. Hanggang sa
dead end, no? Sumampa siya doon sa bakod, pero nag-warning shot yung mga pulis. Diretso pa rin siya sa pag-akyat. Wala nang magawa ang mga pulis kundi paputukan na siya, barilin na siya. Binaril siya, no? Sa likod, bagsak. Binaril siya sa ulo, no? Buhay pa rin. Bumangon pa rin siya. Pagharap niya, binaril siya. Tinamaan siya sa puso, no? Dito sa dibdib, tinamaan siya. Buhay pa rin. No? Siguro, mga 10 tama na siya. Buhay pa rin. So, tumalikod ulit siya. Tumalon ulit siya doon sa bakod. No? Nakasabit na yung kanyang kamay. At akma na siyang makakawala, makakatakas. Naisampa niya na yung kanyang kanang paa. At papunta na siya sa kabilang bakod. Nagpaputok yung isang pulis. Binaril siya sa puwet. Bagsak. Patay. Ha? Yung balang tumama sa kanyang puwet, doon siya namatay. Ang tanong, bakit hindi siya namatay? Binaril siya sa utak, sa ulo, sa utak, no? Tagos, diba? Buhay pa rin. Binaril siya sa dibdib. Diba, nandun yung puso, buhay pa rin. Sa lahat ng parte ng katawan. Pero doon lang siya napuruhan, nung barilin siya sa puwet, sa kanyang puwetan, doon siya namatay. Nung inotopsiya na siya, natagpuan ng mga sopo, no? Na yung kanyang puso ay nandun pala sa kanyang puwetan. No? Nakita nila na yung puso pala nung magnanakaw na to ay nandun sa kanyang puwetan. Kaya nung barilin siya sa puwet, doon siya namatay. No? So yun ang sinasabing, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. No? Kasi nandun yung pitaka niya eh. Nandun sa puwet yung pitaka niya. Ang concern niya ay yung kayamanan sa lupa. Kaya siya nagnakaw. Kaya nung barilin siya, nakuha nyo na, siguro gets nyo na yun, no? Kung nasan ang inyong pitaka, nandun ang inyong puso. Sana ang puso natin, ang kayamanan natin, ay nag-iipon tayo ng kayamanan sa Diyos. Ang puso natin ay sa Diyos, nasa Panginoon. God bless po mga kapatid. So I will be praying you after na Bible morning walk ko na lang. Medyo mainit na rito at nagyayakag na ang aking partner. So, morning pe. Yan si Jo, si Timelda, si T. Jocelyn, si Pastor Pons, saka si Pastor Noah. At sa lahat ng makakasama pa at makakapanood nito. Good morning mga brothers and sisters. Good morning mga friends. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.